Magandang araw mga boss, kailan lang nabili ni customer itong sasakyan niya at problemado daw siya dito sa hatak. Bukod sa magargal daw pag tumatakbo, para daw pigil pa, hindi siya smooth. Nang inimbestigahan ko nga siya, napalitan na daw ito ng fuel filter. Sa ngayon, ang pinagdududahan niya naman ay yung mga sensor dito sa makina. Iangat ko muna itong hood mga boss, kasi nga parang may gumagargal dito sa makina niya. Pero ganyan tunog, ano ba yung tunog kaya maganda? Pakipatay aircon! Ito. Nakatunog na ba? Ito nga mga boss yung napansin ko, itong shroud niya dito sa radiator or minsan tinatawag ko kadalasan para mas mabilis maintindihan ng mga customer. Radiator fan cover. Kita nyo naman, di ba, hindi siya nakapix ng maayos. Gagalaw-galaw siya na pwede nga makapag-produce ng ingay kaya nga nang nirereklamo ni customer. Pakipatay makina. Sa pag-check up na ginawa ko dito mga boss, hindi ko muna mahatulan itong sasakyan ni customer. Dahil nga sa yung ingay, parang natural lang naman. Napacheck mo na ba to? Hindi pa nga eh. Kaya Ito? masakit ang ano eh. Actually ay bagong bili ko lang yan. Yun nga mga boss, nang mabili ata ito ni customer, pina-change oil yan na, pinapalitan ng air filter, pati yung fuel filter. Pag-check mo na rin yung belt niya, battery. Mm. Ano. Pero nagpalit na ako ng fuel filter kasi parang, yung sabi ko siya na parang gigil na, ang bigat ng ano. Nung napalitan, medyo gumanda. Yun nga mga boss, medyo gumanda raw yung takbo ng pinalitan ng fuel filter. Pero pag pipigain niya raw yung accelerator niya or yung gas pedal, Yung parang walang arangkada. Kaya lang, medyo parang gigil na siya. Parang, ganon. Tama ba check yun? mo, may scanner naman ako eh. Ayun, yun gusto ko. Daldal ako scanner eh. Good. Pero yung sinasabi ni customer na parang magargar daw, parang aarangkada itong sasakyan niya, ayan yun, yung naririnig niya. Kasi pag inapakan niya yung gas pedal, syempre itong fan blade, bibilis din yan sa pag-ikot eh. Hindi pwedeng makapag-produce ng ingay or gargar itong shroud niya. Tanggalin ko muna itong engine cover niya para masilip ko itong ibabaw ng makina. Pwede kasing may singaw yan sa injector. Pwede rin yun dahil naka-encounter na ako nun sa Ford eh. Yung ginawa ko sa boss ko, meron siyang singaw. Yun nga, nung tinanggal ko yung engine cover, talagang basa pa ng diesel yung ibabaw ng makina niya. Eh ito naman kay bossing, wala namang active na leak ng diesel or ng langis. Kaya lang, dapat ito mapa-engine wash mo. Para sa follow-up check-up ko, malaman ko kung meron siyang leak. Pero bago ang lahat mga boss, i-fix ko muna itong radiator shroud niya. Kung makikita nyo, nilagyan ko ng screw yan para hindi siya gagalaw-galaw. Ayos na oh. Tibay niya no? Wala na siyang ano. Kasi minsan pag i-start ka, gaganon yan. Nakaraan niya, ganyan lang ginawa ko sa laking problema nung Altis eh. Ay, artist. Gumagal. Sabi ko, yun yung palang engine cover sa ilalim. Nakakapag-produce kasi ng ingay yun na minsan akala mo yung takbo ng makina mo may problema. Bago lang itong fan belt oh. Bago pa? Opo, bago lang to. Salamat. Yan oh, bago lang yan eh. Tapos ito naman, original pa siya. Means hindi pa siya napalitan pero okay pa itong belt. Dahil nga yung ipin niya lapad pa. Tanggalin ko naman itong engine cap niya mga boss. Okay na, wala sa ano, slugs oh. Makikita mo naman pag yung isang makina, bihira nagpapa-change oil dito sa takip eh. Pero pinaka-the best i-start mo. Start pa. Teka lang. Sige. Sige, start mo siya. Oh, kita mo. Nawala yung vibrate na ano. Ito lang yan eh. Ito lang yan eh. Yung gumaganon. Wala oh. Ayan yung dahilan ko mga boss, kaya ayaw ko munang humatol. Pwede kasi nandito lang yung problema sa radiator fan shroud niya. Tanggalin ko muna itong engine cap. At saka pag halimbawa, yung makina mo, pablobay na, pag itong takip yan, nakita mo di ba? Tatalsik yung pangat. Oo, ipagka-blowby na. Oo, anong model to? 2018. Oh, 2018, natural lang naman yan, na ano, sa diesel. Kasusan yun overall. Okay na ang price eh. Wala. Magkano ba bilhin nyo rito, sir? 700 pa?
725. Sa pakinig ko naman dito sa makina niya mga boss, wala naman akong makitang kakaiba. Condition yun, na wala ka rin pangamba. Wala namang ingay makina yun. Normal yung mga tulog na yan. Sir, natural lang. Hindi naman bago yung sasakyan eh. Lalo at diesel pa yan. Ano ba naramdaman mong kakaiba? Ayun, akala ko yung mga tulog na Hindi, Siguro ito, ito yung sir, ito yung tunog na yun. Kanina pala na ano ko na eh. Yung vibration dito galing eh. Makita mo nung na-fix na wala. Mga boss, hindi naman ako galit niya. Pinapaliwanag ko lang maigi kay customer. Ano, kung ano lang yung nakita ko sira, yun lang. Katulad dito, nakita ko magalaw. Kaya ma-vibrate. O, di yan lang yung ginawa. Lagyan lang natin yung screw yan. O, dyan o. Ginawala na yung galaw niya. Mamaya tubuhan tayo ng pigsaya sa mukha kapag naloloko tayo eh. Nakita ko talaga yung makina mo. Yan o, marumi. Pero, wala akong makita tagas. Ito, hindi pa ko napapakas simula ng model ko. Mm. Parang marumi na yun. Paano pa tayo makina? Pinaswitch off ko nga itong makina para dito naman sa brake fluid niya mga bossing, dito sa reservoir. Check upin ko kung marumi yung fluid. Pero sa nakita ko, okay pa yung fluid, malinis pa yan. Ayun baka nagpapalit niya, malinis eh. Linis-linis eh. At dahil nga sa malinis pa itong brake fluid niya, pinakita ko na yan kay customer, binalik ko na itong cap, at dahil nga sa okay naman yan, punta na ako dito sa loob ng sasakyan ni customer. Dahil nga sa iniisip din ni customer, baka may problema sa mga sensor, kaya i-scan ko na lang itong makina niya. Pwede rin kasi panggalingan yun ng pagbagal ng hatak mga boss kapag may mga fault code dito sa ECU. Kailangan yun ma-delete kung meron man. I-start ko muna itong makina. Siyempre, kailan lang nabili ni customer itong sasakyan at gusto ko rin makita kung may nakailaw na mga warning light dito sa dashboard niya. Kaya lang wala naman akong makita. Natural lang naman yung handbrake nakailaw, yung pintuan nakailaw. Natural lang yun. Dahil nakabukas yung pinto, naka-handbrake. Kaya nakailaw. Ilagay ko na nga itong socket wire ng scanner ko mga boss. Kapain ko muna yung pagsasalpakan ko nga ng socket wire ng scanner ko. Ayun, nakita ko na. Siyempre naman dapat pag nag-scan kayo, naka-switch on ng ignition. Dahil sa American car ito, punta ka ngayon sa Ford. After nyan, syempre, loading muna tayo. Tapos, punta na tayo sa manual selection. At dahil nga sa Ford ito, pindutin ko yan syempre. Tsaka ako ngayon hanapin kung anong brand ng sasakyan. Syempre, kasunod na dyan yung spec ng makina. 2.2 no sir? 2.2. Ito na yung parte na kinakabahan si customer dahil nga sa baka daw may lumabas na fault code. Pwede namang i-delete yun kung may lalabas. Quick test ko na ito mga bossing. Kaya lang ito agad mga boss, meron agad siyang lumabas na isang fault code. Kaya lang dahil nga sa hindi pa yan nakaka 100%, siyempre tuloy pa rin yan sa pag-scan para malaman nga natin kung maglalabas pa yan ng fault code. Dito tingnan natin sa sa report yung problema. Lagyan natin sa report. Basahin natin yung lumabas. Ayan siya. Okay na no? Exit. Punta tayo sa quick erase. Dito muna tayo. Read DTC. Parang tingnan mo, basta ginawa kong Clear DTC. Clearing port code. Okay. 1-0. Press OK. Okay na, sir. Isa. Laktawan ko muna yung pangalawang fault code. Dito muna ako sa pangatlo. Yan muna yung pangalawang i-delete ko na fault code. Kaya mga boss, kung makikita nyo, i-clear ko na yan. Pag nag-okay yan mga boss, ibig sabihin, na-delete yung fault code. Clear fault code successfully. Dalawa na. Check ko yan mga boss kung na-delete nga talaga siya. Makakakita ka dyan, okay. Diba? Okay na siya. Control. Ito na ngayon yung last na fault code niya. Dalawa yan eh. Bali, 4 nga itong fault code na lumabas eh. Nai-erase ko. Dahil mga boss, kung makikita nyo, clearing na siya. Oh, DTC has been completed na oh. Yun. Okay na sir. Okay na. Tingnan natin sa report.
Okay na lahat. Ayan na mga boss, kung makikita nyo, na-delete ko na yung mga pinoproblema ni customer na fault code. Okay na, 100%. Wala na problema, ha? Okay na. Nag-okay na lahat. Okay na. Dahil sa okay na ito mga boss, hugutin ko na itong socketware ng scanner ko. Okay. Balik susi. So, Okay, balik susi. On. okay. Sir, walang ano sa sensor, sir. Wala tayong kailangan galawin. Wala naman naglabas. Inulit ko nga kay customer na wala naman akong maramdamang kaibang ingay dito sa makina niya. Wala naman maingay sa makina. Wala akong makitang maingay sa makina mo. Ngayon, yung vibration kanina, dito lang galing. Yun, yung ano naman, fluid, malinis. Bagong palit naman to, kamo. Yung filter kaya, nagpalit ka? Yan. Kaya ako naman natatanong dyan si customer regarding sa fuel filter, sa air filter, pati nga yung brake fluid niya sa reservoir. Yan yung mga basic na related sa paghina ng hatak ng sasakyan. At isa nga sa pinakamahalaga mga boss, na-reset itong ECU niya. Yung mga fault code ba natanggal, malaking bagay yun. Pwedeng maging dahilan din yun kaya yung hatak ng makina ni customer mahina. And mga boss, nailagay ko na yung engine cover, ibaba ko na itong hood. Pati nga pala itong radiator pan cover niya or yung shroud, pwede rin yan panggalingan mga bossing. Kasi kapag singaw yan, pwedeng pumangit yung andar ng makina. Nasa pakiramdam nga ni customer, meron siyang gargar. Kasi nga, gumagalaw-galaw yung cover or yung shroud Mag-road test na nga kami mga bossing para malaman natin kung may pinagbago ba yung takbo ng sasakyan nito. Dahil nga sa ang problema nga ni customer, gigil na daw itong makina bago tumakbo. Kaya subukan na natin. Parang hindi gigilan. Anong, Yung sabihin yung makina pagka Ha? yung makina, Oo. pagka inanong ere, yun o. Di ba mag-add sa So, tumakbo? yun yung sinasabi ko yung dati kasi parang mabigat, parang gigil. Mm-hmm. Parang mabigat. Ngayon, ito na o. Ayun o. Ayun o. Rumirespons ka agad siya. Ayun. C6 pa tayo ah. Doon tayo mag-road test para... Ayun o. Tingnan mo sa. Pakinggan mo sa. Oo. Ayun o. Response agad o. Ayun o. Dati medyo mabigat eh. Hindi sir, kaya isa sa pakiramdam mo na mabigat kasi nakakarinig ka ng parang brrrr, yung hangin ba ng ano mo? Kasi nga, kalog dun sa harap eh. Tingnan mo yung ano, pag wala siyang cover sa may ano, sa LC, ang pangit ng tunog eh. Sa'yo naging maganda yung tunog, naging buo siya kasi nasarhan. Oo. Ang laking ano pala yung factor pala yun. Opo, malaki po yun. Ay, sa tagal ko na nagagawa ng sakyan, sabi ko, kapag hindi maganda yung pagbirit mo ng sasakyan, parang may singaw, yung cover minsan hindi maganda yung pagkakaayos. Kasi wala akong nakitang problema sa makina. Yung mga fault code naman, na ano na naman natin. Na-delete naman natin. Kaya ganda ng tunog na yun ah. Oo nga po, malaking bagay nga po yung cover na yun. Yung cover sa ano nyo, sa pan blade, malaking bagay yun, yung cover sa radiator. Para yung tunog ng makina mo, pag inapakan mo yung gas, yung birit ng pan, matining siya. Oo. Pero dahil nga sa kakalog-kalog yun, parang ba pakiramdam mo sir pag re-reboost siya, parang ang bigat. ang bigat. Kung nakakapanood ka sa ibang mga na-vlogger, di ba? Ito, wala siyang check engine, pero meron yung, pigil yung takbo, meron siyang sira, di ba? Pero walang lumalabas sa check engine yun. May mga ganun talaga nangyayari. Kaya nga minsan malaking bagay yung nagpapa-scan ka rin. Para kung may mga fault code na hindi mo alam, madidelete. Oo. Ay, biro mo ilan yung fault code niya? 4, di ba? Ngayon ko lang nalaman yan. By the way. Oo, ayan. Testingin na natin dito. O, sige sir. Tingnan mo lang ngayon yung ano. Medyo ihataw mo na ng ano. Ito na. Tamo, gan humatak mo sa sakit. Sa totoo lang, natutuwa ako by the way. Oo. Hindi ganito ito eh. Oo. Para mabigat nga eh. Pero may kakaiba eh. Ayan o. Ang gaano. Ayun o. Oo. Tsaka smooth. Kita mo yung
Pakinggan mo, kaya nga sir tumidig dahil nga dun sa cover ng fan blade mo. Sa radiator niya, yung cover. Parang sigaw sa pakiramdam mo. Oo. Isubok mo nga sir yung pag inapakan mo, parang bobombahin mo siya ulit. Sige. Pag libre tayo. Mag-libre tayo. Yung ano siya sir, yung temperature ano niya, okay naman. Okay naman siya. Mm. So, parang di naman talaga nag-overheat to. Mm. Tagal ko na rin ginamit. Oo, pero maganda na rin na ano, kahit paano alam mo na ngayon. Oo. Oo, ang gana. Oo, hanggang. Hanggang siya, nagbago ako. May pagbabago siya ba dire? May pagbabago siya. Salamat. Salamat sa Diyos. Sa Diyos ang kapurihan eh. Mm-hmm. Sa God be all the glory. Ako kasi, yung kumbaga sana ako lang yung walang kwentang mekaniko eh. Sabi nga nila, basic lang ang alam niyan eh. Yung basic na yan yung totoong gumagawa na kasama ng Diyos. Kasi diretso mo pa. Hanggang doon lang ba yung mano mo? Medyo tulinan mo pa para malaman natin yung standing talaga ng makina. Ayan. Ako kasi hindi ako sanay pag nag-routes kami ng mga 60-80 lang. Gusto ko yung mga 100 eh. Kano? Hanggang tumakbo eh. Siya, nagagaanan ako. Para talaga nalibago ako. May pagbabago siya. Nagagaanan ako. Diba? Malaking bagay yung talagang pag may mga fault code na erase. Nagpapabigat din pala yun. Opo. Kasi ilan na rin yung mga ginawa ko ng mga may problema na parang hirap pumatok sa sasakyan mo. Check nga natin yung ano niya. Scan ko nga. Dito na tayo dyan, sir. Pwede kung pwede. Opo. Pwede. Yung sinasabi ko sila, gusto ko sinasabi ko parang naanohan ako sa hatak. Parang nakukulangan ako. Tsaka parang babigat na gigil. Eh ngayon, may pagbabago siya. Smooth na, tapos ang gaang. Wala naman palang sira sa mga sensor. Walang problema. Wala sa po. sensor. Pag nag 100 ka, sir, linisan natin lahat. Tayo na yun, pag 100 na. Pati yung ano niya, pati yung throttle, linisan na natin. Oo. Pero sa pang-ilalim, sa totoo lang, wala naman akong narinig. Wala. Sa pang-ilalim, wala. Ano, akyat oh. O, di ba? Magaan eh. Oh. Di ba? Magaan. Magaan niya eh. No. Oh, magaan eh. Tawag siya. Responsive na siya ngayon sa magaan. Dahil sa okay na ito mga boss, muli maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Pero bago ang lahat, iangat ko muna itong hood para ma-check ko ulit yung engine cap niya. Baka mamaya hindi ko naigpitan ng maayos eh. Mahirap na, malayo pa naman yung uuwian ng customer sa Bataan pa. Okay, ikpit na. Oo. Mahampas-hampas eh. Tsaka singaw. Singaw sa ilalim. Kaya pakiramdam mo parang hirap niyang umata. Eh kaya ngayon pag binirit mo, sumisipot talaga siya eh. Diba? Malaking tulong yung sir. Tsaka ba, may mga fault code ka. Kaya importanteng na-delete yung mga fault code niya at na-reset na rin itong ECU. Muli mga boss, hanggang dito na lang. Maraming salamat ulit.